Couple shirt ni Kath at Mark, edited lamang mga kasombreros. Netizens, sinahamon si Mayor Mark Alcala, and then Alden lang sa kalam pa rin mga kasombreros. Unahin ko ito, yung mga minor items natin mga kasombreros. Yung Adventure Taste Moments or ATM kagabi, nag-post itong ibang anggulo ng acting moment ni Alden doon sa may Stars on the Floor mga kasombreros. So kagabi lang nila pinost ito. Itong na-request nga ni Marian, no, si Alden na mag-acting, di ba? Magaling sa dancing, magaling din sa acting mga kasombreros. So ipi-play ko to mamaya mga kasombreros kung hindi siya copyright. Yung mismo may mukha ha, kasi nung nakaraan ay copyright yun mga kasombreros. Copyright yun nakaraan mga kasombreros, kung kaya picture lang po yung naka-appear sa screen ninyo, tapos yung boses lang ni Alden. Pero ito, subukan natin mamaya na meron siyang mukha talaga mga kasombreros, no? At saka yung facial expression. Iba kasi may facial expression talaga na nakikita ninyo mga kasombreros. Tapos yung picture ni Kath dun sa sinasabing airport daw sa Terminal 3 mga kasombreros, ay ito pala yung ito pala yung parang sinend sa isang admin mga kasombreros yung picture. Tapos yung may kasama nga si Kath doon, yung pangalan nung family or yung babae or yung parang nga nag-send mga kasombreros ay si CJSGN. Sabi niya dito ay 2 hours ago, we just met Catherine Bernardo. Super pretty, kind and humble. We had a small talk prior to this photo. Defo a core memory. Love you. Hindi ko alam kung anong Defo a core memory. So, my teenager self is shaking of kilig. So, tapos sabi dito ng ni CJ SGN mga kasombreros. So, tapos yung picture nga niyang Kath mga kasombreros, no, kasama yung buong family niya. Ni CJ mga kasombreros. So, wala siyang detalye hindi ko lang alam kung saan nang galing yung yung information na nasa Terminal 3 siya. May nag-comment lang kasi kagabi na akala ko kasi yung mismong photo ng original uploader may caption or may detalye na nasa Terminal 3 siya, papuntang Singapore and so on. Pero yun, hindi pala siya nakalagay dun sa mismong original uploader. Kung kaya hindi ako maniniwala hanggat walang mga future photos or videos, or kasi ngayon parang ayoko na maniwala, no, sa mga minsan sa mga picture lang ayoko na maniwala mga kasi ni-edit siya. Pero pag yung mga admins talaga noon na Alden at ni Kath mga kaso nag-upload, so yun mga legit yun mga kasombreros. Pero pag sa mga edits lang minsan ay talagang so tulad neto, no, wala naman pala siyang nilagay dito yung original uploader na nasa Terminal 3 or sa airport si Kath mga kasombreros. Pero yung picture kasi na parang nasa public place siya mga kasombreros, no, parang may mga hindi rin siya sa pwede rin siyang, kasi kung sa Terminal 3 pwede rin naman siyang mga building lang ito na may pinuntahan si Kath mga kasombreros. So yun po. Tapos yun, wala kasing wala kasing detalye na yun nasa Terminal 3 and so on mga kasombreros, sa papuntang Singapore and so on. So pero let's leave it as it is mga kasombreros. Tapos si Alden, pinost niya yung bonggang-bonggang mga dito mga captured moments at saka yung sinabi ni dito ni Nico Bolzico sa kanya na mga appreciation at saka mga compliments mga kasombreros, no, sa kanyang Instagram account, no. Inisa-isa niya talaga, no, yung mga pictures na may caption ni dito ni Nico Bolzico mga kasombreros. So na i-flash din natin ito nung kahapon. May isa dito na may isa dito na kasama at saka ibang pictures na hindi lang kasama doon sa mismong pinost natin kahapon, no, na i-flash din sa ating screen mga kasombreros. Sabi niya dito ay tulad nito ni si Will mga kasombreros. Will, you too, relax, sabi niya. Here is a pika of you, sabi ganon
tawag nun, ni Will Dasovich, mga kasembreros. So, meron dito kasama na si Nico na may caption niya, no? Sport has shaped who I am. It gave me humility, discipline, teamwork. It made me a better husband, better dad, a better friend, and all of it comes from those moments. When you go to that dark place, give everything and come back stronger. And I saw that in Alden. So, pinuri niya ulit dito si Alden, no? May isa dito na ini-interview siya. Tapos parang nagkausap sila ni Al Gonzalez, mga kasembreros. Si Nico at saka si Al Gonzalez. Sabi dito ni, I even asked Coach Al, can he go sub 3 in less than 2 months? Even if he wasn't fully convinced. So, parang pinag-usapan na dito si Alden na, kaya ni Alden? Kaya ni Alden? Kaya ni Alden? So, grabe, no? Talagang, kasi hindi basta-basta itong BYD, tapos magpapasok ka ng hindi professional na biker or cyclist, mga kasombrero. So, di ba parang tataya ka sa isang bagay, parang tatalon ka sa isang bagay na hindi mo sigurado. So, medyo off yun, mga kasombrero, at saka, hindi ka sure. So, definitely parang nagkaroon sila ng underestimation, no? Kagaya nga sinabi ni Nico ay parang in-underestimate niya si Alden, mga kasembreros. So, grabe, no? Kasi yung allotted time pala is parang 5 hours yung pagbibisikleta. Tapos sa kanya ay natapos ni Alden ng 3 hours, mga kasembreros. So, tapos yung BYD dito mismo ay actually meron pa isa dito, may picture pa pala sila kasi nag-post din ng BYD nung complete version, mga kasembreros. Iba kasi yung kuha talaga ng mismong BYD, mga kasembreros, sa kanila. So, dito nasa interview daw sina Will, sabi ni Will Dasovich, but I still wasn't sure he got it in him. Maybe I thought he was too busy, maybe I thought he was too polished, or maybe just too good for to become a beast. Sabi ni Will Dasovich. Parang napakagwapo, sabi niya kay Alden. Parang ganun yung kanyang insinuation. Sabi niya, parang napakagwapo naman masyado ni Alden para maging halimaw. Para maging halimaw or para maging, alam mo yun, batak sa cycling, mga kasembreros. So, wala pa yung full na baka mamaya hindi pa ako naghanap ng mga bagong videos ngayong umaga. Ako pa yung nag-voiceover ng alas 10 ng umaga, March 25, 2026. So, baka mamaya may full version na yung interview nila at may boses, mga kasembreros. So, ang galing, no? Ang galing ng mga wordings dito ni Will Dasovich sa kanya. Sabi niya, parang masyado siyang gwapo para maging halimaw sa biking o sa pagbibisikleta. Kung parang napaka-pogi niya o napaka-gwapo niya para maging isang sporty na parang ganun gusto niyang sabihin na hindi niya kaya makipagsabayan ba sa mga professional triathletes or professional cyclists, mga kasama. So, parang ito yung gustong sabihin ni Will Dasovich na papogi lang ang kaya nito, parang parang napaka-pogi niya para maging halimaw or para maging malakas, no, when it comes sa biking. Pero yun nga, no, sabi niya dito ay, well, I was wrong on alam natin yung mga wordings na kahapon na mali nga sila, mga kasembreros, no. But everything started to change in those 2 months. Alden showed up in a way very few people do. Straight from taping to training, from the airport to the track. No sleep, no excuses, no shortcuts. Just work. So, ganito yung disiplina na kailangan natin, mga kasembreros, din sa ating buhay kahit hindi tayo isang Alden Richards, mga kasembreros. So, grabe nang galing. Tapos yung BYD mismo dito ay nag-post ng yung complete version na ito ng kanilang kuha, no, sa doon nga sa tatlong ito, maging sa sa yung sa mga babae, mga kasembreros. So, pinakauna pala dito yung swimming, tapos yung running, tapos yung swimming, running, biking at saka running. So, pinakahuli yung running, mga kasembreros, no, na si Nico Bolzico, yung kanilang participant, at saka si Jennifer Uy. So, grabe, no, talagang dito ay no, from start to finish, yung in-upload ng BYD Ironman 70.3 Davao City version, ito, mga kasembreros, no. So, ipi-play ko ito mamaya. Iba kasi yung kuha nila, kasi doon sa mismong race, sa mismong patimpalak na, ay talagang close up yung mga nakukuha nila, mga kasembreros, na may quality talaga ang camera, mga kasembreros. So, yun, talagang andito ang kakulitan ng tatlo, of course. Tapos
Grabe, no? Kasi dito makita na hindi lang papogi ang alam ni Alden, mga kasus, at saka humarap ng pa-cute-cute sa camera. All-in-one talaga si Phenomenal Box Office Cinema King. So, talagang bibihira, no, ang isang Alden Richards, mga kasombrero. So, kung kaya Alden lang sa kalam, mga kasombrero. So, talagang, so dito, may mga patunog sila ng kampana, no, may mga ganoong ginawa sila dito, mga kasembreros. So, isa rin sa mga nakakatawang moments dito, mamaya ikukwento ko sa inyo, mga kasembreros. So, dito, no, pinakauna yung swimming, no, sina Jasmine Alcalde at saka si Will Dasovich. Tapos, nung pagpasa ng chip naman, ay kina Jennifer Uy at saka si hindi, si Alden pala yung next, no, Viking, mga kasembreros. Tapos si Alden at saka si Jens Jacobsen. Tapos sa running na Jennifer Uy at saka si Nico Bolzico. So sila yung pinakahuli, tapos hanggang sa finish line, yun, doon na sila, mga kasus, na tatlo na representatives, mga kasembreros na ng BYD. Alam mo, sobrang nakaka-touch ito, mga kasembreros, no, ng mga moments na talagang pinagpaguran, no, talagang pinaghirapan, disiplina, and so on. Pero pampito pa sila, mga kasembreros, no, na sa lahat ng mga competitors. So, congrats ulit sa team ni Alden. So, ngayon lang kasi pinapost na mga kumuha doon, mga kasembreros. Tapos, ito, ang cute nito, mga kasembreros. Pakinggan natin ito mamaya. May isang fan pala doon sa may BYD. Parang before the competition pa ito nila na parang na interview. Tapos parang yung isang fan dito ay parang gusto niya lang sabihin kay Alden na good luck tomorrow and so on. Tapos ang ginawa pa ni Alden, pinatagal niya pa yung usapan. Sabi niya, ano yung event po na gagawin and so on, mga kasembreros. So tapos yun, parang yun, nagkaroon na ng usapan na ikaw, sabi ni ate girl kay Alden, sabi niya, relay with Nico. Tapos yun, parang kunwento niya dito yung magiging events ni Nico at saka Will at saka ng kanya, mga kasembreros. So sasabi niya dito na yung bagong bike niya na Colnago yung dala niya, pero yung isa, yung puti talaga yung pinakauna, ay nire-repair, no? Parang nire-ready niya, mga kasembreros. So, yun. Mamaya, papakinggan natin ito, mga kasembreros. Good thing kasi walang music background at saka talagang dinig mo yung kanilang usapan, mga kasembreros, ni Alden Richards. So, yung iba kasi, na lang, yun ang music background, tapos wala ka nang naririnig na boses. Tapos ito, isa pa to, grabe yung sigaw at saka tawag ng isang fan kay Alden, mga kasembreros. Tapos nilapitan niya talaga, ang tagal niyang hinawakan yung kamay ng isang fan, mga kasembreros. Hindi ko alam kung kilala niya to or close friend niya, mga kasi hindi nakikita sa camera Pero yun, try ko rin play ito mamaya after na ito ng kanilang parang yung natapos na yung kanilang event, mga kasembreros. May caption pala doon si Will Dasovich. Kasi parang pinost din yun ni Will yung kanilang pictures. Tapos may caption pala si Will Dasovich doon, mga kasembreros. Sorry, hindi ko nabasa. Sabi niya dito sa kanyang Instagram, pain fades, the moment lasts forever. Shared success is 3 times the feeling of accomplishing anything alone. Proud of the boys, we did it. No? Tapos nga dito sina Alden at saka yung Ironman BYD at saka yung BYD Cars PH, mga kasembreros. So, grabe, no? Grabe yung nila. Kahit si Nico, no? May caption din pala siya dito, mga kasembreros. So, sabi niya dito, I am sorry, sabi niya, I am sorry, Alden Richards, for underestimating you. Thanks, BYD Cars PH, for giving us this great opportunity that made us grow at so many levels. Everything about this weekend was very aligned with the brand passion. Performance, efficiency, endurance, discipline, and teamwork. We unleashed a beast. What's next? No? Sabi niya, yung beast na tinutukoy na dito halimaw daw ay si Alden Richards, mga kasembreros. No, grabe. Kung kaya pala hindi, parang di ba nung nakaraan taon, parang hindi nahiya si Alden na-mention niya na sasali sa Tour de France kasi yun, papaalam niya yung kakayahan niya sa kanyang sarili, mga kasembreros, na he can excel and he can do it, mga kasembreros, with the level of professional bikers.
So, kasi diba, Tour de France, hindi mo talaga yun, ano yun eh, parang triathlon din yung Tour de France na yun mga kasembreros, may event din niya kagaya neto. So, tingnan natin, baka sasali din sila sa Japan Olympics, o parang tapos yata no, sa Japan, 2026. Hindi pa tapos yata yung Japan Olympics eh, pero titingnan natin kung ano yung gagawin ni Alden sa susunod mga kasembreros, kung sasali pa ba siya or hindi. Tapos ito, sobrang kulit ni Will mga kasembreros. Sabi niya dito, remind niya daw si Shavina na she works ko pa yung trabaho niya ay or nagtatrabaho siya kay Will Dasovich. Tapos sabi niya dito sa kanyang caption, every time I look at her, she is focused on Alden. Girl was crushing all week when you got a thing, we got a thing LOL, laughing out loud. I mean, the guy is really nice and pleasant. So parang imbis na siya yung focusan doon ni Shavina, ay si Alden na yung kanyang pinafokusan kasi nga napapugian siya kay Alden Richards mga kasembreros. So si Shavina pala ay Shavina ay parang girlfriend ni Will Dasovich mga kasembreros. So ito kasi yung parang PA. Okay, PA pala niya mga kasembreros. So, personal assistant niya si Shavina mga kasembreros. So, hindi niya pala girlfriend. No? Kasi di ba dati si Alodia, ano nga ba yung apelido nun? Yung parang si Alodia na na parang cosplayer mga kasing girlfriend dati ni Will Dasovich. So, dito, parang nainis si Will Dasovich sa kanya daw kunwari kay Shavina na nagtatrabaho ka sa akin tapos si Alden niya pinafokusan para pero acting lang nila ito mga kasembreros no. Na kunwari imbis na si Will Dasovich yung kanyang kinakamerahan or binivideo parati ay nakafocus siya kay Alden mga kasembreros kasi nga very pleasant at saka very nice si Alden. Napakunot noon na at saka na medyo nadismaya si Will Dasovich na sa akin yung nagtatrabaho tapos si Alden yung napupusan. So, pero ito ay kunwari nila mga kasembreros na kunwari ay galit si Will Dasovich. Ay, ewan ko sa inyo. Talagang ang kukwelan yung tatlo mga kasembreros, no? Si Will Dasovich at saka si So, dito ko nalaman na makwela rin pala ito si Will Dasovich, mga kasembreros. Tapos ito, ang cute ng ginawa ni Jason Starr dito mga kasembreros. Binihisan niya si Kat at saka siya at saka si Alden mga kasembreros ng ng damit no mga kasembreros na naka brown at saka para naka formal attire mga kasembreros. Tapos kasama na dito si Alden at saka si Jason Starr na magkakatabi na sila kunwari mga kasembreros. So medyo nag-iba lang yung mukha dito ni Kath mga kasembreros na nung tinapat na sa kanila. So pero ito po ay edited pictures lamang mga kasembreros. So major item natin, okay, itong couple shirt ng ni Mark at saka ni Kath mga kasembreros sa edited lamang. So nakita nyo yung previous item natin mga kasembreros, kaya nang i-edit no? Kung kaya hindi ako naniniwala at hinahamon ng mga netizens na dalhin mo si Kath no, sa iyong lungsod. Manood kayo ng basketball or ng kung anumang mga event doon no. Kunwari may mga papupuntahin niya si Kath doon sa pagpupulong for example or sa meeting kasi ang gantong babae si Kath kung talagang sila nga ay pinoformal niya dapat mga kasi pa hindi niya lang i-date at saka hindi lang sila dapat spotted kung saan pipitsuging babae si Kath. Pipitsuging babae si Kath na sa tabi-tabi lang kayo or sa malls lang kayo So siguro may kung sila mga kasembreros pero ito kasi naalala ko parang may gantong anggulo si Alden no, itong kanyang picture na may cake kunwari si Mark mga kasembreros tapos yung t-shirt ay kapareho daw no nung kay Kath mga kasembreros. Pero ako hanggat hindi niya dinadala no, kagaya ng hamon ng netizens kapag hindi niya dinala si Kath sa kanilang nasasakupan doon sa Lucena sa mga event doon or sa kahit isang event lang mga kasembreros. So, kasi kung nagmamahalan kayo, hindi ka mahihiyang, dalhin mo sa iyong sa iyong jurisdiction, no, sa iyong nasasakupan doon, public figure ka, no, mayor ka ng isang
kilang lungsod sa Quezon, tapos hindi mo dadali ng iyong tawag dito, yung girlfriend. So parang ano yun, 'di ba? Di ba dati sila Ashley yata parang dinadala ni Mark no doon sa kanila mga kasembreros. So tapos si Kat hindi mo dadalhin doon. So parang yun yung hamon no. Challenge kay Mayor Mark Alcala na patunayan niya no, wag lang sa gantong mga lugar and so on. So parang napaka uneducated or parang inappropriate naman kung maspatan lang sila sa mga ganung lugar. Ngayon na-edit na no yung mga picture no, na-edit na yung mga videos mga kasembreros. So kung kaya ako dito ay edited hindi ako maniniwala kasi alam ko merong ganito rin si Alden hindi na ako nang halongkat sa aking files mga kasembreros. So tapos inedit-edit lang nila no kasi may mga times na tao dito kunwari sila yung magkaano tapos yung original pala na picture kay Alden. So parang ginamit lang nila mga kasembreros yung tao dito yung picture. Tapos ano na kasi ngayon high-tech na yun mga kasembreros. Kung kaya hindi na ako ganoon ka bilis maniwala sa mga picture at saka mga video mga kasembreros. Yung birthday surprise nga ni ni Ma Salvador no, talagang inedit na nandun na si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So kung kaya ako ay yun yung challenge no, kaya Mayor Mark Alcala dalhin mo sa yung nasasakupan no mga kasembreros. Yun yung ating dito yung ating challenge din at hamon sa isang leader no, sa isang leader mga kasembreros at mayor ng Lucena mga kasembreros. Dahil mo ipakita mo sa mga subordinates mo na may girlfriend ka at isa kang lalaki may paninindigan. So talagang hinamon dito si Mayor Mark Alcala. Tama naman 'di ba? Kasi kung public figure ka, hindi ka dapat ganoon na naiispatan ka lang sa ganong lugar. Tapos may trabaho pa no, work ko parang weekdays yata yun no, na naspatan sila mga kasembreros nung nakaraan. Weekday yata yun na ano, tapos yun hindi na tayo maniniwala kasi nga na-edit na yung mga picture mga kasembreros. Pagtabihin mo lang yan sila sa isang application o pareho na sila ng t-shirt, di ba? So kung kaya ako ay hindi ako maniniwala mga kasembreros. Not unless na si Mayor Mark Alcala ay doon na talaga niya dadalhin sa kanilang nasasakupan sa Lucena. And nakapagtataka na hindi siya nagsasalita no about the issue mga kasembreros. Siguro gusto nilang din na maging sikat no mga kasembreros. So hindi naman sa pero ano kasi no, nakita kasi natin na hindi siya formal when it comes to relationships. Mga kasembreros. So pero kung choice nila ganyan, pero ano kasi no, basta ako hindi ako maniniwala na maniniwala na ako kapag dinala niya doon sa event nila or sa festival nila mga kasembreros sa Lucena. So yun lamang po. Tapos next item natin, ang cute nito mga kasembreros no, si Alden at saka si Mercy. Sabi ni Mercy kasi pinost niya ito kagabi. Tapos pinost ito ni Mercy kagabi. Nagpa-picture siya dito mga kasembreros. Ang cute ni Alden dito at saka ang kulit. Sabi niya, pinakilala niya sa mga mercenaryo mga kasembreros. Sabi niya, paano ito Mercy? Sabi niya, tapos si mag-hi ka sa kanila kasi mga mercenaryo sila. Ang kulit ni Alden. Parang di ba Mercy? Kasi Mercy daw para ni Mercy. Pinakilala niya sa mga mercenaryo mga kasembreros. Mercenaryo or seminaryo, something like that mga kasembreros. So ang cute niya. Napatawa na lang bigla dito si Mercy. Ang pangalan to boss Mercy, pinakilala. Yung caption kasi dito ni Mercy kagabi sa kanyang TikTok ay pinakilala ka sa mga kasama ni Alden kasi Mercy ang pangalan mo. Magpakilala kasi ng mga mercenaryo sila. Sabi ng gano'n ni Alden no. Ang kulit lang. Pero sa mga throwback ito na video ni Mercy at saka ni Alden mga kasembreros, sobrang kulit talaga niya ni Soiti no. Tapos last item natin mga kasembreros, itong ginawa ng isang fan sa pictures ng Kathden mga kasembreros. Twinning Kathden, what your sabi nito post ito ni Capricorn 02 January. Kathden, what you're like at your young age. What you were like when you're young age mga kasembreros. Tapos kinompile ni Capricorn dito yung pictures ng Kathden nung maliit pa sila, kids, tapos nung hanggang lumaki.
mga kasombrero. So sequence siya ng event or ng ng kanilang paglaki no, hanggang sa pagtanda mga kasombreros sa edad nila sa kasalukuyan. So parang kinumpile lang niya mga kasombreros ni Capricorn 02. Alright, so abang-abang kayo mga kasombreros yan lang actually sa ating Kathleen items. Pero yung mga sa susunod natin na vlog, parang may international project na gagawin si Kath mga kasombreros maliban dun sa kanyang Madame Tussauds and Elena 1944 mga kasombreros. So abangan niyo po yan sa ating susunod na vlog. But in the meantime, that ends our Kathleen items. So i-play ko itong mga videos na inyo pong papakinggan na sobrang kulit at ang sobrang nakakataba ng puso ito mga kasombreros. Tapos, pakinggan natin of course ang salita ng Diyos na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Ilang araw na hindi ko inisip na sana makasayaw kita ulit. Sa mga panahon na wala ka sa tabi ko. Ilang beses ko na hiniling sa Diyos na sana nandito ka pa rin sa piling ko. Mahal na mahal kita. At baka mag-overtime na tayo. Thank you. Good luck tomorrow. Are you doing cool? Tomorrow. Good luck, good luck. Ikaw? How about Really? you? With Nico and Bill. So I do the bike. I saw your bike. Yes, So yes. nice, the Coronado. Yes, thank you so much. Was it prepared? Actually, this is a new bike, but the previous one, I'm having it repaired pa. And So probably Nico will do the swim. Nico will do the run. And then Will do the swim. Good pa the swimming. It's actually good. Better swimmer. I don't know, sila kasi nag-usap ako basta. Nico will be doing the run and Will do the swim. And then will do The swim. the swim. Yes. Okay. Sige, I'll see you. See you, Bye-bye. good luck. First time. You've done this so many times in training. You gave your heart. Iba yun. Iba yung karera na, di ba? So for me to see you do this during race days, a different thing to be a thing. Brother, not that much. Oh man, dude, I've seen the entire country in the last like 3 weeks. Now you have to swim for us. Now swim in the country, yeah. And our goal is to podium. Podium or die. Podium or die.
Pangalan nito, Boss, Mercy. Kasi tawag ko sa kanila, Mercy, taga-Mercenaryo sila. Yeah, yeah, on the track. Justin! Justin! Alden! Alden! Sobrang power ng Word of God. Title pa lang natin ay Itataas ang Salita Niya. Psalms 56 verse 10, In God I will praise His Word. In the Lord I will praise His Word. Grabe, inulit-ulit ni Haring David, mga kasambreros, dito ang I will praise His Word, I will praise His Word. Tayo, kapag sa ating human language, kapag may inuulit-ulit tayo, kunwari, ang ganda-ganda, ang bait-bait, ang kulit-kulit, ang pogi-pogi, ang gwapo-gwapo, ang sarap-sarap. So kapag inuulit natin yung salita, especially ng adjectives, mga kasambreros, or salita naglalarawan, ay ibig sabihin may emphasis. No, merong kumbaga may power or may diin, no, ganoon siya, mga kasambreros. So ang liksi-liksi, no, ang kisig-kisig, ang tangkad-tangkad. So ibig sabihin may emphasis mga kasambreros, at ang speaker ng salitang iyon or ng descriptions or ng mga words na iyon, ibig sabihin po ay may stress, na may diin siyang gustong iparating sa mga audience or sa kanyang mga tawag dito, sa kanyang mga nakikinig, mga kasambreros, sa kanyang sinasabi. So mas lalo na po, mga kasambreros, and minsan nga, di ba, pag negative, ang kulit-kulit, ang tigas-tigas ng ulo mo, o sige ba, parang pag negative yung salitang inuulit, ay of course ayaw nating marinig. Ang tawag dito, ang kulit-kulit, ang tigas-tigas ng ulo, no? Sobrang pasaway, no, ganoon siya, mga kasambreros. So dito ay si Haring David, mga kasambreros, ay grabing emphasis din ang kanyang binigay, of course, sa salita ng Panginoon. Kasi sabi niya, in God I will praise His Word, no, sa Diyos, no, itataas ko at saka dadakilain ng kanyang salita. In the Lord I will praise His Word. Kung papansinin mo, inulit-ulit lang niya, mga kasambreros, tapos pinalitan niya lang yung God ng Lord, no, sa kanyang salmo or sa kanyang awit dito, mga kasambreros. Pero yung salita, no, I will praise His Word, I will praise His Word, mga kasambreros, ay ganoon pa rin, no, talagang inulit-ulit nga niya, mga kasambreros. So ano yung mensahe, no, ano yung gusto nitong iparating sa atin, mga kasambreros? Ang Psalms 56 verse 10 carries a powerful message of faith and confidence in God. So faith and confidence. Kapag tayo po ay confident, kunwari, di ba, pag sumasagot sa exam, pag may isang bagay tayo na gustong gawin, tapos alam natin na, alam na natin at gamay na natin kung ano ang dapat gawin, mga kasambreros. So di ba, confident tayo, no, na kaya ko tong gawin, alam ko to, no, sa ganoon siya, mga kasambreros, di ba? So confident tayo, ibig sabihin alam natin kung ano ang dapat gawin. Kung nasisira, alam natin paano ayusin. Kung nagkaaberya, alam natin kung paano solusyonan. Kung nagka-problema, alam natin kung paano lutasin, mga kasambreros. So ganoon po siya, parang isang tao na kunwari doktor ka, or ikaw ay isang engineer or isang teacher or isang content creator or isang empleyado na matagal na sa iyong trabaho, kapag nagkaroon ng problema, ay alam mo kung paano ayusin. So ganoon po siya, mga kasambreros. When we read in God will praise, in God will I praise His Word, we see an invocation of trust and reliance on God's promises. So alam niyo po, mga kasambreros, ang pangako ng Panginoon, ito lang yung pangako na talaga natutupad. Kasi di ba, ang tao pag nangako, napapako, no?
And by the way, kapag tayo po ay nangako, nagsiswear mga kasambreros, ay hindi po yun tama, no? Dapat po ay hindi po tayo nangako. Let our yes be yes and our no be no lang siya mga kasambreros. Kasi kapag nangako pa tayo, ano ang purpose? Okay, kung hindi mo kayang gawin ang yes, ay hindi mo kayang gawin ang no. So for what yung promise or yung pangako mga kasambreros? Kung kaya parati natin naririnig na ang mga pangako ay napapako, no? But God, no, God's promises, Jesus' promises mga kasambreros ay talaga natutupad by hook or by crook, no? Kahit anumang mangyari, kahit napigilan man ng tao, kahit na sino man dyan ang pumigil mga kasambreros, kahit na ikaw ang makapangyarihang tao sa mundong ito, kung nagsabi na ang Diyos at nag-declare na ng kanyang judgment, ng kanyang justice, ng kanyang pangako, ay talagang matutupad yun mga kasambreros, kahit pigilan pa ng sino man dyan na mga anghel, ng mga principalities, ng powers mga kasambreros, or kung sino mang authority. Ang authority ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang authority ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, the great I am, the great Yah, ay siyang matutupad at mangyayari mga kasambreros. Grabe ang power, no, mga kasambreros, ng word na ito. So kung kaya kapag tayo po ay nakakarinig ng salita ng Panginoon sa Biblia at saka nakakabasa tayo ng mga pangako ng Panginoon sa Biblia, ay panghawakan natin, no, na mahal tayo ng Diyos. He died for our sins, no. Only we believe in Him. Nothing is impossible with God. With men it is impossible, but with God all things are possible mga kasambreros. That He has plans for us, plans to prosper us, not to harm us, plans to give us hope in a future. So ganoon, no, panghawakan natin iyon mga kasambreros. We are chosen generation, or we're chosen people of God, no. Yung mananampalataya sa Kanya ay talagang mahal. Yung may takot sa Kanya, yung mga iniibig sa Kanya ng buong lakas, kaluluwa, isipan at puso, ay talagang pleasing sa kanyang harapan mga kasambreros. The author, David, faced many trials and tribulations throughout his life, including moments of deep fear and uncertainty. Alam niyo po, nakaka-curious kung bakit na a man after God's own heart. Kasi si David talagang yun yung kanyang title, no, yung kanyang marka, no, sa Biblia mga kasambreros, na siya po ay a man after God's own heart. Ibig sabihin, sa sobrang close niya sa Panginoon, in-expect mo dapat na yung kanyang buhay ay hayahay. Yung kanyang buhay ay parating success. Ang kanyang buhay ay parating victory. Ang kanyang buhay ay parating parating festive, no? Talagang ganoon siya mga kasambreros. Pero hindi no, dito natin makita na hindi lahat ng hindi lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng pagkakataon at season ng ating buhay ay talagang hayahay at saka masaya mga kasambreros. Ang pangako ng Panginoon ay hindi tayo parati maging masaya. Ang pangako ng Panginoon ay hindi tayo iiwan mga kasambreros kahit na kahit anong mangyari at saka anong panahon, anong season ng ating buhay, tayo po ay hindi niya iiwan. Kung tayo po ay dumudulog, kung tayo po ay nanalangin, kung tayo nagtitiwala, at we put our trust in Him mga kasambreros. So ganun po ang kanyang pangako. So as a matter of fact, marami nga ang problems at trials ng mga tao na nanampalataya at sumusunod sa Panginoon Kasi ang sa labas, yung mga hindi nanampalataya sa kaya Satan, talagang sa kanya na yan. So akala nila ang kayamanan nila ay galing sa Diyos, pero kung galing naman sa masama, ay ang diablo ay nagpapayaman din mga kasambreros, pero ginagamit lang nila sa masama yung kanilang kayamanan at pera, at galing sa masama ang kanilang pera mga kasambreros. So ganun po siya. So kung kaya hindi ibig sabihin na mayaman ka, ay galing agad yun sa Diyos. Kung hindi mo ginagamit ang pera mo for the ministry of God, for the advancement of the kingdom of God mga kasambreros dito sa lupa, kunwari hindi ka naman sumusuporta sa mga simbahan ng Panginoon, hindi mo naman tinutulungan yung mga mananampalataya ni Kristo, yung mga nagsisimba for example, kung hindi ka man nagpo-provide ng mga charity works, kung hindi ka man nagbibigay ng kung pa yung pera na meron ka ay hindi mo ginagamit for the advancement or for the people of God to help them mga kasambreros, or tumulong sa ibang tao na nangangailangan, ay hindi rin po yun kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon mga kasambreros. Despite these circumstances, David consistently turned to God, finding refuge and strength in His Word. So grabe, no? Sa mga moments na ito, no, sa buhay natin, alam natin na
lahat tayo ay nakakaramdam ng problema, nakakaranas ng trials, nakakaranas ng pighati, no? Kahit na sa anong season or kahit anong aspect ng ating buhay, tayo po ay talagang tinitest, may it be sa finances, may it be sa relationships, no? Meron kayong di pagkakaunawaan ng pamilya, or may it be sa mental aspect, no? Or sa physical aspect, no? May mga karamdaman tayo. So, lahat po ay sinusubok mga kasunod, but ang Diyos natin, tayo po dapat ay parating magtiwala, no, sa kanya mga kasmiros at sa kanyang salita. Indeed, the phrase emphasizes that praising God's word is essential for our spirit and mental well-being. When life's difficulties weigh us down, it is vital to remember that God's promises and actions throughout history serve as a source of encouragement. So, yung kanyang mga pangako talaga, no, kahit ako, no, nakakaranas ako ng mga down moments ng buhay. No, iniisip natin, no, na kapag tayo po ay namatay na, yung kaluluwa ng tao, no, kapag tayo po ay sa makabilang buhay ng mga kasembreros ay alam mo yon, hindi na tayo makakabalik sa mundong ito. So wala nang turning back. So saan mapupunta ang kaluluwa ng tao? Well, of course, no, merong judgment, no, mga kasembreros, either hell or heaven, mga kasembreros ang ating pupuntahan. But habang tayo po ay nabubuhay, ay meron po tayong pag-asa to serve God, not to change our ways, and to obey His word, mga kasembreros, and praise Him, mga kasembreros. So, may problema tayo, that's the right perfect time, mga kasembreros, para mas lalo pa tayo magtiwala. Now we put our confidence and trust sa Panginoon. Our faith in God's word can help us overcome doubts, anxieties, and fears. David's declaration serves as a reminder not to lose sight of God's faithfulness, even in the darkest hours. When we trust and celebrate His word, we build a relationship with Him and enhance our ability to handle life's challenges. So alam niyo po, ang life, kalakip na yan at connected yan sa problem, sa trial. Kasi kapag nabubuhay tayo tapos wala tayong problema, ay parang hindi normal ang buhay, parang hindi siya tinatawag na buhay kung wala tayong challenges, mga kasombrero, sa araw-araw. Kasi nga, kalakip na yun, no, connected yun. Kapag tayo pa nabubuhay, I expect na natin yung mga trials at mga bad circumstances sa buhay natin. But the way we respond, the way we approach, mga kasembreros, ang problema natin, or resolve yung mga problema sa buhay, dun po yung nagmamatter. Do we trust Him still in the midst of our challenges, or do we turn away and do something else na hindi po nakakalugod sa harapan ng Panginoon? So dun po siya nagmamatter, mga kasembreros. Alright, so yun lang sa Word of God, ha? No, pagpapalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at mas matatag na pananampalataya sa kanyang salita at sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. So sa next segment, mga kasamaras, paalam po.